Okay, so bale sa nagdaang Makina Moto Show nitong nakaraang Abril, naglabas nga at nag-introduce nga si FKM ng mga panibagong model na i-release nila para sa kanilang lineup. At itong nasa tabi ko ngayon ay isa sa halimbawa ng mga bagong model nila na i-release nila ngayong taon, which is itong Core 188 na adventures type na scooter. Siyempre, bago natin simulan itong video na to, katulad ng lagi natin ginagawa, intro muna tayo. Bale, yun nga, mga Dre, sa pagkakataong ito ay i-showcase natin dito mismo sa video na to, itong unit na nasa tabi ko ngayon, which is ito yung tinatawag nila ngayon na Core 188 na inirelease lamang ngayong taon na ito. So, itong unit na ito is inilabas ni FKM no itong nakaraang Makina Moto Show, nitong nagdaang Abril. And at the same time, mapapansin nga natin mabuti na itong mismong motorsiklo na to is naka-adventure type na maxi scoot na po ito. So, syempre, before natin simulan na ikutin itong motorsiklo na ito, aalamin muna natin ang pinaka-technical specs at yung mga special features na meron dito sa motorsiklo na to. Kahit eventually, ikutin na rin ito natin mamaya and at the same time, ipapakita din natin mamaya kung ano pa yung mga special features na meron dito. So, ayan na, flash na natin yung screen. So sa pagkakataon na to, nabigyan tayo ng oportunidad na ikutin tong motor na to, which is isa to sa mga pinaka-latest model na inirelease nila ngayong 2026. And at the same time, gusto kong bigyan ng malaking pasasalamat itong FKM Caloocan branch and especially itong FKM Motorcycles sa pagbigay sa akin ng permission na ikutin tong motorsiklo na to. Ngayon, sisimulan na natin na alamin lahat kung ano nga bang meron dito mismo sa bagong adventure type na maxi scoot na inirelease nila mismo para sa kanilang lineup. Ngayon, simulan natin sa pinaka-front. Okay, so isa sa mga inoobserbahan ko kadalasan unang-una talaga yan kapag halimbawa na magre-review ako nung adventure type na maxi scoot na katulad nito or yung katulad nito na adventure type na scooter is yung kanyang wind visor or yung windscreen. Bakit? Ito kasi, itong unit na to, as of the moment, is mapapansin ko talaga na saktong-sakto at akmang-akmalan din talaga yung design nung pinaka-visor niya dito mismo sa part na ito. And at the same time, isa pa sa kagandahan dito mismo sa model na ito, na itong wind visor niya, para dito mismo sa motorsiklo na to, is adjustable na siya. So, pakita natin ayan. Pwede siyang ibaba. Kadalasan may mga rider na gusto yung ganito para at least pag nakapaporma yung motorsiklo nila. Yung iba naman, mas triple na inaangat para at least malesen or ma-minimize yung palo ng hangin habang dinadrive nila yung mismong motorsiklo. Ngayon, isa pa sa mga naobserbahan ko dito mismo, ito typical na to mapapansin natin halos lahat ng adventure type na maxi scoot is nasa taas yung pinaka-actual na turning lights nila. Eventually kahit ito Ngayon, isa pa sa mga naobserbahan ko dito mismo sa motorsiklo na to is yung kanyang turning lights dito mismo sa may bandang taas nung kanyang front. So dito mismo, although alam ko naman at aware naman ako na halos lahat ng mga adventure type na maxi scoot is pare-pareho lang talaga ng design, but dito mismo medyo naiba lang ng konti kasi itong turning lights niya is medyo mas magkalayo compared dun sa mga iba pang mga adventure type na scooter na nakikita ko within the market. Ito, bigyan ko kayo ng sample katulad nitong Hunter. Ayan, lipat ko lang yung magiging halimbawa ko dun mismo sa sinasabi kong pinaka-patent na design nung mga adventure or dual sport type na scooter na nakikita natin sa market. Typically kasi kadalasan niya
ganto yung actual na itsura nung kanilang turning lights pagdating dito mismo sa front. Dito kasi sa may 4188, pansin natin kasi dito mismo sa model na ito na sobrang bagya ito, na mas malayo compared dun sa makikita natin na iba pang models na available dito mismo sa PH Market. Ngayon, isa pa sa mga naobserbahan ko dito mismo is yung kanyang headlight. Ayan, mapapansin mo mabuti dito mismo sa kanyang headlight na napaka-pogi talagang tingnan ng motor na to, especially ito mismong kanyang ilaw sa harapan. Ayan, kala mo kilay yung kanyang DRL dito eh. May pagkamasungit tingnan dito mismo sa kanyang daytime running light sa taas. Akala mo ano siya, mata na merong apat na pupil. Kasi bakit? Take note mga dre, itong unit na ito or itong model na ito is naka ano na siya, LED quad projector light na po ito sa harapan. Tapos kung mapapansin din natin mabuti na meron din siyang integrated na camera dito mismo sa front. Same din ng Falcon 4X400 na nireview natin last time. Meron na rin itong actual na camera integration technology na kung saan po pwede natin itong gamitin habang nagdadrive tayo as part of a, sabihin na natin, recording dun mismo sa ginagawa nating biyahe. Kasi bakit? Mahalaga rin kasi to eh. If ever na meron kang ganito, mas safe ka. Kasi bakit? If ever na meron unexpected na mangyari, let's say for example, aksidente or banggaan, isa to sa mga magiging pinaka-witness mo na pwede mong balikan yung mga actual na videos na i-record mo gamit itong camera na naka-integrate dito mismo sa motorsiklo na to. So, hindi lang natin masasabi na basta-basta talaga itong motorsiklo na to. Napaka-high-tech na rin talaga. Hindi talaga maglalabas si FKM ng hindi talaga basta-basta lang na nakasunod lang sa trend. Kumbaga ginagawa din nila kahit paano na mas advanced yung kanilang technology na nilalagay nila para sa mismong motorsiklo nila na to, and including na rin itong mismong feature na ito. Take note, meron ding app na ginagamit para dito Tapos punta tayo sa pinaka lower portion ulit. Papansin niya natin na itong bandang baba na ito is ginagamitan siya ng telescopic fork suspension. Ayan. Pero itong fork suspension niya rito, medyo pagka heavy duty to. Napapansin ko lang din dito mismo sa may bandang baba. Tapos, meron na rin siyang included na suspension cover dito mismo sa magkabilang side ng fork. Tamang-tama lang din yung haba ng fender niya. Then, naka-dual sport tire na rin to mga dre. Take note, bababa ko lang ng konti. Tapos, ito kagandahan dito kasi yung ibang mga nakikita natin na ADV or yung mga adventure type na scooter is naka wheel mags na. Dito kasi bukod kay Venture 150 na model nila is ito mismong unit na ito is naka spoke wheels din, which is akmang-akmalan din talaga sa actual na design at category ng mismong motorsiklo na to. So take note, yung ginamit nila ditong tires is naka CST dual sport. Alam ko magandang klase ng gulong na itong ginamit nila dito. Tapos yung sukat ng kanyang front tire is meron siyang at least 110 by 80 by 14 dito mismo sa may bandang harapan. Naka pedal type disc brake na rin na to with matching dual piston caliper na rin sa may bandang harapan, or dual hydraulic piston caliper na rin yung gamit nila dito mismo sa front brake system nila. May ABS na rin na to kung hindi ako nagkakamali. Tapos punta tayo dito mismo sa may bandang rider section. Another thing na meron tayo dito mismo sa motorsiklo na to, ayan, mapapansin din natin mabuti na naka-actual TFT display na rin or digital instrument panel na rin yung gamit dito mismo sa motor na to. Ayan, sobra high-tech na nga Tapos, isa pang advantage na itong bike na to, kung tutusin, is mas malinaw na natin makikita lahat yung mga data na nandito mismo sa kanyang dashboard nang walang kahirap-hirap. Then, meron pa siyang, alam ko po pwede rin makapag-set up ng menu dito, depende sa kung anong gusto natin na setting para dito mismo sa bike na to. So, ngayon, nabanggit na rin naman na natin, obserbahan na natin yung mga inclusions dito mismo sa controls na meron dito mismo sa motorsiklo na to. So, dako tayo ngayon sa kanyang handlebar. Kanyang handlebar dito mismo sa may bandang front is naka-naked handlebar na rin ito. Tapos, makikita natin ngayon yung actual na itsura nung kanyang controls dito mismo sa kanan at kaliwa. Ayan, layo lang natin ng konti. Napaka-futuristic talaga ng itsura nung buttons dito mismo sa motorsiklo na to. Ngayon, simulan na natin tong libutin. Okay, so sa left side controls, makikita natin yung kanyang passing light dito mismo sa may bandang likod. Tapos,
Meron din tayo dito, andito rin yung kanyang high beam and low beam kung di ako nagkakamali. Ayan, dito mismo sa kanyang symbol. Andito rin yung up and down controls nito para sa kanyang menu. Yung set, if ever na meron tayong babaguhin sa kanyang setting. Ito yung back button kapag halimbawa nababalik na natin siya sa pinaka dashboard nung mismong motorsiklo natin. Tapos yung kanyang turning lights, switch, then horns. So take note mga dre, ayan, na-confirm na natin kanina naka dual channel ABS itong motorsiklo na ito. So good thing yan, kayang-kaya na ito makapagbigay ng hindi nakakabiglang stopping power para dito mismo sa motor na to. So iwas tayo sa aksidente kapag ganyan, and much more mas safe yung ganong klase ng braking system or braking technology na naka-indicate dito mismo sa motor na to. So another na observation ko dito, ayan, so take note na lang din mga dre, itong actual na motorsiklo na to is naka keyless na rin ito. So yung remote, di ko lang makita kung nasaan mga dre, mamaya baka makikita natin doon sa may packet. Andito rin yung kanyang fuel tsaka seat. Tapos meron din siyang indicated na another key na alam ko pwede siyang keyless, pwede siyang di susi, para if case na hindi siya gumana ng keyless is pwede pa rin natin mapaandar yung mismong motorsiklo na ito. Ngayon, punta tayo dito mismo sa left and right portion ng rider section. Okay, so sa pagkakataong to, mapapansin din natin mabuti na ito yung kanyang left side na side pocket. So easy to access lang din siya. Ngayon, ang tanong, malalim ba? Saktuhan lang yung babaw, at ito pala yung key niya or yung keyless niya. Same din dun sa mga iba pang mga model na available dito mismo kay FKM. Ganto yung itsura niya. Tapos madre, sa mga hindi pa natatanong yan, kung hindi nyo pa natatanong, meron din siyang indicated dito na yung pinakasusi, if ever na hindi gumana yung susian nito sa keyless mode, is pwede natin gamitan ng susi ito para mas maging accessible pa rin yung motor. So good thing, andun pa rin yung traditional part ng mismong technology ng kanyang ignition switch, kahit na naka-modernize na rin ito, and also in-upgrade na rin. So ano pa bang meron dito sa loob? Ayun, so as of now, wala naman akong halos makita ngayon. Ganda oh. Teka lang, lapit natin ng konti. Yung actual na lock niya rito, hindi lang siya basta lock eh. Di magnet siya. So expect natin na mas maganda yung kapit nito kapag once na sinara natin yan. Hindi siya basta-basta malalaglag kasi ang magnet hindi naman talaga na yan eh. Hindi naman basta-basta na na wawala ng dikit. Punta tayo sa kabila. Muna tayo ng gray color kasi medyo nahirapan tayo access yung kanang bahagi ng kanyang side pocket. Then open natin. Ayan. So demagnet din to take note. Ayan siya oh. Ngayon, husgahan natin kung anong mas malalim, yung kabila ba o ito. Pareho lang halos. Pero goods din. Kaya na rin natin makapaglagay ng isang cellphone dito if ever. So ayun yung isa sa mga nakikita kong kagandahan dito mismo sa na to, sa motor na to. Plus ito yung actual itsura niya kapag ginamitan na natin siya ng susi. Mapapansin na natin siya dito mga dre. Ayan, ito. Pag naka-key-type na siya, pwede na nating ipihit yan. Ito. Dito mismo sa motorsiklo na to. So at least accessible pa rin yung motor habang kung sakasakali mang sira yung keyless natin. Pwede pa rin natin gamitin yung motor natin since meron naman siyang naka-extra na susi para dito mismo sa motorsiklo na to. Ulit tayo dito mismo sa white color. Ayan, bumalik ulit tayo dito. Mapapansin din natin mabuti, medyo may kataasan na rin yung kanyang tank cap na merong cover dito sa taas. Ayan, i-indicate ko na lang din yung actual na fuel consumption nito dito sa may bandang baba, pati na rin yung kanyang fuel capacity. Then also, ayan, bukod pa dyan, ang ganda ng pagkaka-finish nung design dito mismo ng 4188. Bumagay talaga sa kulay pati na rin yung mga lining na nag-in-rate dito mismo sa motorsiklo na to. Isa yan sa mga pinakamagaganda nakita ko rito na design sa mismo model na ito. Then also yung pagkaka-design ito, much more unique to Napansin ko lang din. Baba natin ng konti. Pagpapaka-plastic to, totoo to In terms of design, looks, tsaka features, panalo itong motorsiklo na to. Very unique. Hindi pa ako nakakita halos ng gantong klase ng design in terms of kaso medyo
Maliit lang ng konti yung kanyang footboard dito mismo sa bandang harapan. Pero okay lang, hindi naman siya nakasira doon sa kagandahan ng motor. At the same time, yung functionality andun pa rin naman eh. Saktong-sakto pa rin naman yung paa natin dyan. And also, pwede pa natin ilipat-lipat yung paa natin. So kung ano mag-posisyon yung gusto nating gawin dito mismo sa motor na to. Either nandito nakatungtong yung paa natin or dito mismo. So relaxing pa rin ito i-drive. And also, rest assured, upright position pa rin naman yung magiging posisyon ng pag-upo natin. Since ayun nga, given naman na kasi na adventure type scooter to. Then, ayun, para siya may crankcase dito. Galing na ng pagkakagawa niya. Kasi sa mga another unique thing na nakita ko dito mismo sa model na ito. Then, punta tayo dito mismo sa kanyang seat. Kasi nadadissect natin na mabuti itong motorsiklo na to. So, punta tayo sa seat. Yung seat nito, ang kagandahan kasi dito is naka-camelback na rin. Saktuhan lang yung lambot niya. Bouncy. Hindi siya ganong malambot, hindi siya ganong matigas. So, nararamdaman ko, magiging komportable ako if ever na sasakyan ko tong motorsiklo na to at may long ride ako. Tapos, hindi, OBR pala muna. Ayan, so sa OBR ganun din. Mas makapal naman ng bagya yung foam na ginamit dito sa part na to. Sigurado ako, pagka ito ginamit mo na motor, baka lagi-lagi kang yayain ng rides nung OBR mo, especially kapag halimbawa na may mga pupuntahan kayong mga lugar. Di ko naman sinasabing araw-araw siguro sabihin na natin kahit at least mga linggo-linggo or sabihin na natin mga every time na magta-travel kayo. Tapos open na natin yung seat mga dre. Ayan. Ito. May malaking compartment siya dito. Galing kung tutusin po, pwede pa pala natin siyang isagad doon. Hindi siya katulad nung ibang mga seat na kapag inangat natin, nakalimit. So dito kasi, para siyang lapit natin parang extended yung rail niya dito sa mismong seat na to. So anytime baka pwede pa natin iga ng gano'n. Kaso nakaliko siya so wag na muna. So ano bang makikita natin dito mismo sa kanyang compartment? Ito yung kanyang side mirror plus manual, then battery. Ang battery nito, alam ko dito nakalagay yan. Hindi ako nagkakamali. Tapos ito yung actual na compartment ng motor. Tingin ko kakasya dito yung isang half face na helmet, yung small size lang. Hindi po pwede yung large kasi bakit? Yung katulad nung sa Slick last time, maabot lang siya ng at least large lang. Pero dito kasi small lang since medyo mas slim lang ng konti. Mas slim itong compartment niya compared dun sa mga last time na unit na nireview natin. Itong X-Pat na helmet. Sukatin natin yon. Try natin. Lipat muna natin itong mga bagay na nandito sa loob. Checkin lang natin kung kakasya. Medyo nagkakaproblema tayo pero sige, isa pa. Ayan, so nagkasya to. Nagkasya yung X-Pat na helmet natin. So sa mga tuwid, ito hanggang small size lang talaga siya ng half face. Yung medyo may kalakihan di natin sigurado pero tingin ko hindi nakakasya kasi pag tinry ko dito yung isek baka mamaya magasgasan So nag-iingat lang tayo. Then, pwede tayo maglagay dito ng iba pang mga utilities na kailangan natin. Like for example, ito, yung kanyang yung kapote natin, tools, then also yung mga mahalagang papeles natin, pwede nating ilagay dito. So on and so forth, for sure, sulit na sulit ka rito mismo sa compartment ng mismong motorsiklo na ito. So, ito yung actual na grab bar niya, naka-top box ready na rin. So, anytime na kapag bumili ka ng gantong unit, ang poproblemahin mo na lang is yung top box na lang para at least pwede mo na siyang i-attach dito directly. Or sabihin na natin, pwede ka rin naman bumili ng bracket if ever kung trip mo talaga na mag-attach ka dito nung pinaka-bracket niya para dito mismo sa motorsiklo na to. Ngayon, isa pa sa mga maganda rito mismo sa motor na to na naobserbahan ko is yung kanyang OBR foot pegs. Itong OBR foot pegs niya. So, typical pag FKF, sigurado, bukod sa Honda, malalawak yung kanyang mga foot pegs para sa OBR. So, comfortability sa upuan, check. Then also, pati na rin sa mismong
patungan ng paa, komportable ka rin. Check. Tapos air hugger sa loob, saktong-sakto, sapong-sapo yung taas. May rubber covering din para dito mismo sa kanyang engine bay para at least malesen yung dirt intake niya. Plus yung kanyang air filter. Ito, unique ang design na ito. Tapos yung kanyang crankcase, wala siyang kickstart. Tapos alam mo kagandahan dito, dual shock suspension siya sa likod, pero hindi lang siya basta dual shock suspension lang. Tingnan mo naman mabuti yung kanyang shock dito sa likod. Di ba, aso pareho. Panigurado, maganda yung play nito para sa isang adventure type na scooter na katulad nito. Na adjustable pa yan Tapos papansinin din natin mabuti na yung kanyang fender sa likod. Ayan, urong na natin ng konti. Is malaki din. Although hindi man siya ganun kahaba, pero at least saktong-sakto yung size ng fender niya para dito mismo sa likod. Para at least naiiwasan niya naman natin yung pagtalsik ng dumi galing dito mismo sa kanyang rear wheel papunta doon mismo sa OBR natin. Tapos din dito mismo sa kanyang tires, naka dual sport din ito, plus mapapansin din natin mabuti na naka spoke wheels din ang gamit nito. Ayan, kanina ko pa napansin to, halos ang kakapal nung kanyang mga rayos dito sa gulong niya na to. Plus CST din yung ginamit na tires dito, and also meron na tong tire size na at least 130 by 70 by 13. Ang lapad talaga, saktong-sakto talaga para sa mga gantong klase ng unit. Para sa mas magandang stability, and also para na rin mismo para talaga umakma talaga sa pang all-terrain na klase ng motorsiklo, which is technically umakma rin talaga dito mismo sa bansa natin, since karamihan naman halos lahat ng mga kalsada natin dito, hindi natin magpagkakaila is talagang, alam mo yun, medyo malubak lang din talaga. So saktong-sakto lang din to. Pwede rin to if ever na pangbubundok mo to, unless kung hindi ka takot gumastos talaga, kailangan mo lang siya i-modify ng konti. Halos lahat naman ng scooter ganun Tapos yan, pedal type disc brake. Then ayan, nabanggit ko na rin kanina na itong mismong unit na ito is naka dual channel ABS na rin ito mga tre. Take note, ginagamitan siya ng single hydraulic or single piston caliper dito mismo sa may bandang likuran. Okay, so ito yung taillight niya dito mismo sa motorsiklo na ito. Ang ganda ng itsura niya kasi kakaiba talaga siya dun sa lahat ng mga maxi scoot na nakikita ko sa iba pong mga unit. Kasi bakit? Ito, hati ito. Meron pa siyang parang pull bar na nakapalibot dito mismo sa taillight niya. Tapos meron pa siyang ilaw dito sa may bandang baba. Panigurado magandang liwanag ang kayang ibigay nitong taillight na to. Tapos same design nung kanyang turning lights. Ito same design yung turning lights dito mismo sa likod tsaka sa harap. LED na rin to pareho, take note. Plus meron siyang plate light dito sa baba kasi para dito mismo sa kanyang plaka na nakalagay sa mismong fender niya. And indicated na rin silang bracket dito, additional, na nakakasama na rito mismo sa kanyang sa model nito. Ngayon, ito na lang yung tanong. Halos lahat ng feature nandito na sa motorsiklo na ito. Kamusta naman kaya ito kapag sinakyan na ito ng at least merong 5'5" na height na katulad ko? O tanong nga ba, Asian friendly nga ba itong bike na ito? Pero tingnan natin. Sa testingin natin to kung kamusta. Ayan. Kamusta nga ba to? Okay, so based sa assessment ko sa motor na to, C-type test,
tiptoe ako dito sa motor na to, pero eventually kaya pa rin naman siyang i-manage kung totoosin. Medyo may kabigatan na ng konti yung motor, but at the same time panigurado. Since 188cc tong motor, may malakas to na power, medyo tingin ko naman magaan na tong dalhin kapag halimbawa na niraride na natin to, either malayo or malapit. So given adventure bike, naka-upright position ako, or sabihin na natin adventure type na scooter, naka-upright position ako kapag nakaupo habang tinatry ko itong sitay test. Then also, malambot talaga yung upuan, mga dre. Good sa akin yun. Komportable ako kapag halimbawa na sinakyan ko to or dinride ko to, either malayuan man or malapitan man yung biyahe ko. Yung view ko, hindi na ko na kailangan yumuko or hindi ko na kailangan masyado na umano pa ng konti. Yumuko pa ng konti, para sa akin okay na rin. Goods na goods ako dito sa motorsiklo na to, and at the same time panigurado na itong motor na to talagang sulit at madadala ka ng sa pupuntahan mo ng komportable ka at hindi ka masyadong nahihirapan. Ngayon, natapos na natin ikutin at subukang sakyan itong motorsiklo na ito. Ito na lang yung tanong ngayon, magkano nga bang presyo na itong FKM Core 188? Sige nga, flash nga natin sa screen, mga dre. Okay, so ayun, nakita na nga natin yung pinaka-price nung mismong motorsiklo na to, and at the same time, mapapansin nga natin mabuti na sulit ka na rin halos dito doon mismo sa price na inilabas dito para sa unit na ito or para sa model na ito. Kasi bakit? Halos lahat ng features nandito na, sobrang na to, innovative na to, and at the same time futuristic na rin halos itong motorsiklo na to. And masisiguran din natin na dito sa motor na to is masisigurado din natin yung actual na comfortability while riding, and also pati na rin yung safetyness natin as a rider para dito mismo sa model na ito. Then also mapapansin nga natin mabuti na napaka-good quality din talaga ng gantong klase ng bike. Kapag halimbawa na ito yung daladala natin, rest assured maganda yung magiging takbo ng ride natin all throughout din. So sa lahat ng mga gustong kumuha ng unit na ito, available po ito for Cebuana financing. And at the same time, buy a home credit din, mga dre. So kayo na lang bahalang pumili kung anong gusto ng financing ang mag-provide sa inyo ng gantong klase ng motor. So take note lang, mga dre, sa pagkakataong ito, hanggang dito na lang muna tayo ulit. Keep safe and ride safe always. Jobs out, mag-ingat kayo palagi.